Ngayon nakikita na mas balanse na ang frontcourt ng Lakers mula dito kay DeAndre Ayton na main center nila na may depensa at opensa at dito kay Jackson Hayes na lumalabas ng araw ang full potential ngayon at nagbibigay ng malaking impact sa second unit nila bilang supporting center kay Ayton. Ang presence ni Ayton kasi sa loob ang nagbibigay sa Lakers ngayon ng mas consistent na scoring sa interior. May finishing ability, nagiging reliable sa mga high percentage attempts mula sa mid-range at mga pick and roll plays kasama si Luka, Reeves at Lebron. Sa offensive system kasi ni Redick, nakikita na ang pag-collapse sa paint kay Ayton ang kadalasang nagbubukas ng backdoor o kick out sa mga perimeter. Kahit hindi siya playmaker na center, ang spacing niya tumutulong sa perimeter players para magkaroon ng open shots. Siya ngayon ang core player sa frontcourt nila ayon sa NBA stats. Ngayong season nag-average itong si Ayton ng 15.3 points, 8.8 rebounds habang may napakataas na field goal percentage mula sa 70% mga pargoy. Isang araw ngayon, itong si Ayton sa may pinakamataas na field goal percentage sa isang center position. Tapos sa huling 5 games nila, kahit na meron silang pagkatalo dyan mula sa road at home games nila, si Ayton nagpapakita pa rin talaga ng consistent at high numbers sa magkabilaang stats. Meron niyang 14.2 points, 10.2 rebounds, 1.6 block na nagpapakita ng solid double-double impact niya pagdating sa frontcourt ng Lakers. May mga laro na mahusay ang scoring at rebounding. Mas pinapabuti niya yung shot blocking at interior defense. Sa huling ilang laro nila, may constructive game siya pero may mga bust din. Gaya sa laban nila sa Spurs na hindi ganun kalakas ang defensive impact niya. Yung depensa naman nga lang raw talaga ang kailangan nga nitong gawing consistent pa. Pinuri naman ni JJ Redick itong si Ayton nga dahil nga sa defensive impact niya lalo na laban dito sa Philadelphia. Ayon sa report kasi binibigyan din ni Redick na si Ayton ang naging leader sa defensive end, nag-disrupt ng plays, nakakakuha ng loose balls at nagbablock and shots at nakaswitch ng kalaban kontra pa dito sa mga guard tulad ni Tyrese Maxey. Kahit na traditionally hindi siya kilala bilang elite defender, ito yung isang mahalagang factor sa comeback ng Lakers game. Isa pa sa naging laro nila kontra dito sa Suns, si Ayton sobrang solid ang performance at inasahan niya ng Lakers mula opensa at depensa. Gumawa yan ng 20 points, 13 rebounds, 10 of 11 field goal attempts na naiibang araw talaga sa isang center position na halos gumawa ng perfect field goal percentage. Si Jackson Hayes ang backup center para kay Ayton at madalas na lumalabas sa second unit pero nagpapakita yan ng mas magandang chemistry pa ngayon para dito kay Luka, Lebron mula sa mga pick and roll and lob pass. Ayon sa stats ngayong season, nag-average itong si Hayes ng 5.5 points, 4.2 rebounds lang pero limited kasi yung minutes na binibigay dyan ni Redick. At mataas yung field goal niyan kahit na limited dahil sa efficient finishing sa close range niya. Kaya mas magiging magandang araw ang numbers nito kung mabibigyan to ng sapat na oras sa loob ng court at mas mag-improve pa to bilang supporting center kay Ayton. Kapag nasa court kasi to, nagbibigay si Hayes ng mabilis na points, rebounds dahil sa athleticism at finishing nito sa paint lalo na kapag cut o tumatanggap ng mga lob pass. May mga laro siya na nakakapag-contribute din ng double digit points at double digit rebounds. Sa laban nila kontra sa Suns, gumawa yan ng 12 points, 9 rebounds na nagpapakita ng offensive upside niya kahit na sa limited time lang. Kahit kasi 18 minutes lang yung nilaro niyan sa bench rotation, kaya niyang magbigay ng magandang numbers at impact mula opensa nila at offensive rebounds dahil sa mobile big frame niya, nakakatulong siya magsimula ng pass break o mag-crush sa offensive glass na minsan nagbibigay ng spark sa second unit. Pero hindi palagi ito na consistent siya. Maraming laro ang second unit nag-underperform kasi sa overall games lalo na sa scoring. Si Hayes kasi valuable energy big man para sa Lakers bench. Nagbibigay siya ng scoring burst, hustle sa boards at rim protection sa limited minutes. Pero ang second unit nga raw kasi mismo yung may production issues kaya ang impact ni Hayes hindi gaanong dominant gaya ng starting big na role para kay Ayton. Kaya yan mismo araw ang nakikitang kailangang maayos talaga sa second unit dahil nakikita na kahit papano may malaking potential talaga itong si Hayes bilang supporting center dito kay DeAndre Ayton sa Lakers.